Isa din ba sa bucket list mo ang matry mag-solo travel abroad? Baka yun ang sign para gawin mo yan soon. For now, i-share ko sa'yo yung naging experience ko sa aking first solo flight abroad. Nga pala, di ko first time pumunta ng ibang bansa. I've been to different countries before pandemic pero hindi mag-isa. So ito talaga yung first time na lalabas ulit ako ng bansa after pandemic since sobrang na-busy ako ikutin ang ganda ng Pilipinas. Kaya naman, normal na kinakabahan ako especially sa immigration mamaya. Bago nga ako pumunta ng airport ay bumili lang muna ako ng konting snacks sa 7-Eleven since madaling araw yung magiging flight natin. Pero gabi pa lang, bumiyahe na ako. Sa airport na lang tayo matutulog. O diba hindi naman halatang excited much ako. Cebu Pacific pala yung binukong airlines. Bikini man. Bag lang din pala yung dala natin. Hindi ako mahilig magmaleta ever since. So wala tayong check-in baggage para mas mabilis na rin tayo maka-exit mamaya. Bago pumasok ng immigration, need pala muna natin mag-fill out ng e-travel form. Immigration, pero mag-fill out muna tayo ng e-travel. Ito siya. Since first time ko lang lalabas ulit, di ko alam na may paganito na pala dito. At least kayo alam nyo na, kaya download nyo na yung eTravel PH app. Pagdating ko nga pala ng immigration ay sobrang kinakabahan na ako kahit wala namang dapat ikakaba. Tagal-tagal din yung naging interview sa akin ng immigration officer. Sobrang daming tanong as in. So kakatapos lang natin sa immigration and it's been a long time since yun nga, nag-international travel tayo. Yung last flight na ginawa ko internationally ay parang before pandemic pa. So, it's gonna be my first travel ulit and first time natin magso-solo travel. Gagawan ko na lang ng separate video kung ano-ano ba yung mga dapat yung i-prepare sa immigration para maiwasang ma-offload, especially for first-timers at solo travelers. We're clear, we're ready to go. Sobrang nakakapanibago lang since first time nga natin ulit aalis and solo tayo. Pero, ayan, hopefully maging maayos naman lahat. Since maaga pa tayo, humiga na lang muna ako at umidlip. At around 4 AM, pumunta na ako sa gate for boarding. Sobrang sarap sa feeling na finally makakaalis na ulit ako ng bansa after 4 long years. In fairness, malinis at malamig naman ang aircraft ng Cebu Pacific. Kudos sa inyo, bikini man. At nag-demo na nga ang flight attendant. Sa aisle side pala tayo nakaupo kaya walang window shot for now. Better luck next time na lang. Finally, after 2 hours of flight ay narating ko na din ang Hong Kong. Finally, nandito na rin tayo sa Hong Kong. This time, solo tayo. Mag-isa lang tayong nakarating ng Hong Kong. Hindi ko pala first time sa Hong Kong na pupunta pero unang beses ko to na mag-isa lang tayo dito. Kaya nakakapanibago pa din. Winter pa din pala nung pumunta ako. Grabe, pagpasok pa lang ng Hong Kong, sobrang lamig. Nanginginig na ako sa lamig. Pagpasok ko nga sa CR nila, ganito lang naman kaganda at ka-high-tech. Wala ka nang pipindutin at hahawakan. Tatapat mo na lang lahat, 'di ba? Sobrang convenient at napakalinis ng toilet nila dito. Parang ang sarap dito kumain. Yung kahit kumain ka dito ay okay lang. Hindi ka din maliligaw sa airport ng Hong Kong dahil may mga English naman na nakasulat. Since malaki yung airport nila, sasakay pa tayo ng train papunta sa main airport. Di ka naman maliligaw kasi lahat ng kasama mo sa airport ay dun din pupunta. Sana all may kasama, 'di ba? Anyways, mabilis lang din ang train, parang 2 minutes lang dahil sobrang bilis ng train nila dito. Pagdating ko nga sa main airport ay hinanap ko agad ang ATM para makapag-withdraw. Nagtanong na nga ako kay Kuyang Chinese. Bank? Withdraw money? Machine? ATM machine? ATM there. Okay. Thank you. Isa to sa medyo mahirap dito sa Hong Kong kasi hindi sila English-speaking country. So, minsan kailangan mo talaga mag-translate. Excuse me, is there ATM machine here? ATM. Yes, thank you. Yeah, oh, you can see more. Okay, thank you. Wala pala akong dollar kaya nag-withdraw na lang ako using GoTimey. Pusa tayo sa immigration and madali lang naman yung immigration pag sa ibang bansa na. Sa Pilipinas lang talaga yung mahirap yung immigration, talagang mabusisi and all. Pero pagdating mo sa ibang country, mabilis lang talaga sila. Bago nga ako lumabas ng airport ay pumunta muna ako ng 7-Eleven para bumili ng SIM card. Nagtingin-tingin na din ako ng mga food pero medyo pricey yung food nila dito. Kaya wala tayong nabili. Medyo masakit sa bulsa yung SIM card nila. $78 or almost 500 pesos sa atin. Good for 7 days lang siya. After nun, expired na din. Hirapan ako mag-register ng SIM card. Buti na lang at tinulungan ako ng 2 Chinese na nakatabi ko sa upuan. Mabait din naman pala yung mga Chinese. Hindi ko inaasahan na maliligaw ako sa Hong Kong. Pagbaba ko nga ng bus galing airport ay kumain muna ako sa Jollibee. Pagkatapos kumain ay saka ako nag-ikot-ikot. Mag-window shopping lang naman talaga ako mag-isa kasi wala pa tayong pambili. Nung pabalik na ako ay hindi ko na mahanap kung saan yung pag-i-stayan ko. Mukhang naliligaw na ako. Kanina pa ako ikot ng ikot pero hindi ko alam kung saan na ba yung building kung saan ako mag-i-stay. Medyo may na talaga ako sa direction lalo na pag isang beses ko pa lang napupuntahan. And kanina pa ako nagtitingin.
Mga 150 meters lang, pero hindi ko alam kung saan banda. Pero hindi naman ako nakakabahan. Ilang beses ko na palang nadaanan tong pag-iisayan natin. Nasa likod ko lang pala. 1% na lang and malolobat na tayo. Hindi ko na alam kung nasan na tayo. Hindi ko mahanap yung building. Ay, Diyos ko Lord. Di ko na kasi naalala. Medyo mahina talaga ako pagdating sa location. Minsan nga kahit 10 beses ko na siyang madaanan, malilimutan ko pa rin kung paano pumunta doon. So, nalobat na yung cellphone ko. So, hindi na tayo makakapag-google kung nasan ba yun. Siguro nasa 1 oras na din ako naghahanap. Hindi pa naman ako pagod, pero lumalamig na kasi since pahapon na. Yeah, first solo travel, naligaw tayo. Pero thank God at natunto na din natin. Pero alam ko na nandito lang ako. Nandito lang ako sa paikot. Like wala pang 1 kilometers, alam ko. 1 kilometer. Hindi ko lang talaga maalaman kung saan talaga siya exact. Hindi naman ako kinakabahan. And part talaga yun ng pagta-travel. Yung maliligaw ka. Ako na yung 44, pero ang hinahanap ko ay 42 to 44. Ayan o. Pakita ko sa inyo ha. Ayan siya. Kita nyo ba? 44 to 46 to. And hinahanap natin yung 42 to 44. Nauna kaya? Pagod na rin ako maganap. Actually, yung pa ako, hindi pa naman. Kaya lang may bitbit din kasi ako. Around 6 PM nang lumabas tayo para mag-dinner. Nilalamig ako, grabe. So, sa malapit lang tayo pupunta kasi baka maligaw na naman ako. Lamig, grabe. Lalamig ako. Naligo rin pala ako kahit sobrang lamig. Pinilit kong maligo talaga. Dahil naligaw ako kanina, di na ako nakakain. Sobrang lamig na din pala sa labas sa mga oras na to. Nasa 9 degrees na, kaya balot na balot talaga ako. Time check, 6:44 na. Puro sarado na yung mga tindahan dito. Umaga sila siguro nagsasara. Nanginginig ako sa lamig. Hindi ko alam po nakikita yun. Nalamig talaga ako. Tingin-tingin na din muna nga ako ng pagkain sa mga restaurant. Medyo pricey talaga yung mga food nila. Nasa 500 pesos isang meal pa lang. Nagtingin nga din ako sa grocery. Baka may mabili na pwede natin i-dinner, kaso ay wala. Kaya nadaanan ako ditong kainan. At yung mga prices niya, medyo mahal. Actually, yung mga bilihin dito medyo mahal talaga. Especially yung food. Pero madami naman yung servings nila. So, wait tayo. Tingnan natin to. So, ending, ay may nakita ako noodle house na mukhang masarap naman yung food nila. Maliit lang siya, pero maganda siya sa loob. Order na nga ako kahit di ko alam kung anong lasa. So, ito yung pinili natin. So, try natin yan. First time natin yung titikman. Sa amin, nabili din pala akong sushi kanina. Hindi ko nakain. Umorder din ako ng sabaw dahil sobrang lamig talaga ngayon. Nasa 450 pesos din yung order natin na noodles na may sabaw na malaman. Akala ko talaga kanin siya. Nagulat ako na noodles pala siya. Eat! So, tatry natin tong Hong Kong local food nila. Ang sarap. So, itong dalawang to ay 59 Hong Kong dollars. Pero, actually sa pera nila, hindi naman siya mahal. Pero syempre pag kinonvert natin sa piso, mahal na siya. Pero sulit naman siya. Kasi ang dami ng servings. Grabe oh. Hindi ko alam kung mauubos ko to. Kasi meron pa tayong ganito. Siguro tatakpan ko na to. Mamaya na lang. Kasi baka maumay na ako. Ang sarap. Fairness, ang sarap niya ha. Walang halong ka-plastikan. Ang sarap niya talaga. Lalo tong sabaw. Sakto siya sa weather. In fairness, masarap naman yung food nila. Babalik ako ulit dito. And that's all for tonight. Abangan nyo kung saan tayo pupunta bukas. Kaya see you again tomorrow. Bye! Safe flight everyone!